Kumusta kayong lahat? Ako si Joylyn. Napakasaya na makilala kayong lahat. Ngayong araw, magbabasa ako ng isang artikulo ng patotoong batay sa karanasan na pinamagatang Ang mga kahihinatnan ng pagbabantay ng isang pastor. Ang pangunahing tauhan ay isang Kristiyano na madalas marinig ang kanyang pastor na nagsasabi na ang mga pastor at elder ay itinalaga ng Diyos at ang pagsunod sa kanila ay katumbas ng pagpapasakop sa Diyos. Dahil dito, umasa siya sa kanyang pastor sa paggawa ng mga desisyon sa lahat ng bagay. Isang araw, narinig niya ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nadama niya na ito ay mula sa Diyos. Gayunpaman, dahil sa pagtutol ng pastor, hindi na siya nangahas na magsiyasat pa. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at panunood ng mga video ng ebanghelyo, nagkaroon siya ng kalinawan sa mga prinsipyo ng pagkilala sa pagitan ng pagsunod sa Diyos at pagsunod sa mga tao. Nalutas nito ang kanyang kalituhan. Pinatunayan sa kanya na ang makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Hesus na nagbalik at umakay sa kanya na tanggapin kaagad ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sama-sama nating pakinggan ang kanyang karanasan. Noong 2006, nilisan ko ang sinilangang bayan ko at pumunta sa Taipei para magtrabaho, kung saan nakilala ko si Pastor Huang. Nakita ni Pastor Huang na sabik ako sa aking paghahangad at sinabing gusto niyang tutukan ang paglilinang sa akin. Madalas niya akong inaanyayahan para talakayin naming magkasama ang Biblia at makilahok sa mga sesyon ng pagsasanay sa simbahan. Sobra akong nagpapasalamat sa Panginoon at nadama kong nakakilala ako ng isang mabuting pastor. Kapag nangangaral ang pastor, madalas niyang sinasabi, sa Biblia, ang bawat kaluluwa ay dapat magpasakop sa mas nakatataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ang mga kapangyarihang iyon ay inorden ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng banal na espiritu ng mga tagapangasiwa upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang sansinukob at ang lahat ng bagay, at itinalaga din ng Diyos ang lahat ng may katungkulan. Kaya, kailangan nating magpasakop sa kanila. Itinalaga ng Diyos ang mga pastor at elder para magpastol ng kawan, kaya dapat tayong magpasakop sa kanila. Ang pagpapasakop sa kanila ay pagpapasakop sa Diyos. Pagkatapos kong marinig ang mga salita ng pastor, naisip ko, itinalaga ng Diyos ang mga pastor at elder para magpastol ng kawan. Kaya, sa pananampalataya sa Panginoon, dapat tayong makinig sa pastor. Ang pakikinig sa mga pastor at elder ay pagpapasakop sa Diyos. Basta't sumusunod ako sa pastor sa pananampalataya sa Panginoon, siguradong makapapasok ako sa kaharian ng langit. Kaya, sa malalaki o maliliit na bagay, gaya ng paghahanap ng trabaho, ng bahay o kabiyak, hinahanap ko ang gabay ng pastor sa lahat ng uri ng bagay. Unti-unti, inidulo ko sa puso ko ang pastor. Noong Oktubre ng 2018, nakaugnayan ko ang ilang kapatid sa Facebook. Nakita ko na may ilan silang mga natatanging kabatiran sa Biblia, bago at nagbibigay liwanag ang pangangaral nila, at talagang kinainggitan ko sila. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia kasama sila, napagtanto ko na ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi lamang sa anyo na bumababa sa mga ulap, at na maraming kasulatan ang nagpopropesiya sa lihim na pagdating ng Diyos tulad ng isang magnanakaw sa mga huling araw. Kaya, sa pagsalubong sa Panginoon, hindi tayo pwedeng basta na lang maghintay sa Kanya na bumaba sa mga ulap. Ang mahalaga ay ang tumuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos
at sa paghahanap sa kanyang gawain sa panahon ng kanyang lihim na pagdating. Nalaman ko rin kung paanong ang gawain ng Diyos na naitala sa lumang tipan, sa bagong tipan, at sa aklat ng pahayag ay sumusulong ng paunti-unti, tumataas at lumalalim. Itinatala ng lumang tipan ang gawain ng Diyos na si Jehovah sa kapanahunan ng kautusan. At dahil hindi alam ng mga sinaunang tao kung paano mamuhay sa lupa, ni kung paano sumamba sa Diyos, naglabas ng kautusan ang Diyos sa pamamagitan ni Moises para gabayan ang sangkatauhan kung paano mamuhay sa lupa. Itinatala ng bagong tipan ang nagtutubos na gawain ng Panginoong Hesus sa kapanahunan ng biyaya. Sa mga huling yugto ng kapanahunan ng kautusan, dahil hindi na kayang sundin ng mga tao ang kautusan, patuloy na dumarami ang mga kasalanang nagagawa nila at nanganganib silang lahat na makundina ng kautusan tungo sa kamatayan. Pero ayaw ng Diyos na mamatay ang sangkatauhan sa ilalim ng kautusan. Kaya, ayon sa kanilang mga pangangailangan sa panahong iyon, nagkatawang tao ang Diyos sa gitna ng mga tao para ipangaral ang daan ng pagsisisi. Nagkaloob siya ng masaganang biyaya sa sangkatauhan at sa huli, ipinako siya sa krus, naging handog para sa kasalanan at tinubos mula sa kasalanan ang sangkatauhan. Hangga't taus-puso nating tinatanggap ang Panginoong Hesus at umaamin at nagsisisi sa Panginoon, patatawarin ang ating mga kasalanan. Ipinropesiya ng aklat ng pahayag na sa mga huling araw, ipahahayag ng Diyos ang katotohanan at gagawin ang gawain ng paghatol at ganap na lilinisin at babaguhin ang tiwaling disposisyon ng sangkatauhan. Tinutupad ang propesiya ng Panginoong Hesus. At kung ang sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Siya na tumatanggap sa akin, ngunit hindi tinatanggap ang aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ang ibinahagi nila ay mga bagay na hindi ko pa kailanman narinig noon, at naaayon ang lahat ng ito sa Biblia. At may espesyal na diwa ng kaliwanagan, kaya nagpatuloy akong makipagbahaginan sa kanila. Noong sinabi nila sa akin na bumalik na ang Panginoong Hesus, at siya ay ang nagkatawang taong makapangyarihang Diyos, naalala ko kaagad ang madalas na sinasabi ng pastor na iyon. Nagpapatotoo ang kidlat ng silanganan na bumalik na ang Panginoon. Hindi ka dapat makinig sa mga pagtuturo nila. Napagtanto ko na mga mananampalataya sila mula sa kidlat ng silanganan at hindi na ako pwedeng makinig pa sa pagbabahagi nila pagkatapos niyon. Pagkatapos ng pagbabahaginan, tinawagan ko kaagad ang pastor at sinabi ko sa kanya na nakausap ko ang mga tao mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Paulit-ulit akong binalaan ng pastor na huwag nang makipag-ugnayan muli sa kanila at sinabing i-block ko sila. Ganoon-ganoon lang, isinuko ko ang aking unang pagkakataon para siyasatin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Pero hindi inaasahan, ilang araw na lang bago ang Pasko. Nakaharap ko na naman ang ilang sister mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Naalala ko na talagang nakapagbibigay liwanag ang pagbabahaginan nila. Pero pinagbawalan ako ng pastor na makinig sa kanila. Kaya naisip ko na manunood na lang ako ng kaunti at makikinig muna. Pero habang lalo akong nakikinig, lalo kong nadama na ganap na naaayon sa Biblia ang ibinabahagi nila at wala akong makitang anumang kapintasan. Hindi ko sila magawang tuligsain dahil dito, lalo na noong sinabi nilang, pinaniniwalaan ng maraming tao ang ideya na
Dahil natanggap na natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, pwede na tayong dumiretso sa kaharian ng langit kapag pumarito na ang Panginoon. Pero tama ba ang pananaw na ito? Bakit nagkakasala at umaamin pa rin tayo araw-araw at madalas na nagsisinungaling at nandilin lang ng iba? Bagamat minsan ay kaya nating magbayad ng halaga at gumugol ng sarili natin para sa Panginoon, kapag may hindi ka nais-nais na nangyayari o nahaharap tayo sa sakuna, nagrereklamo tayo sa Diyos at nilalabanan pa siya. Bukod pa roon, kapag may kaunti tayong kaloob o talento, mataas ang tingin natin sa ating sarili, nagiging mayabang at palalo tayo, hinahamak ang iba, at hindi pa nga matanggap ang payo ng sino man. Minsan ay pinagsasabihan at minamaliit pa natin ang iba. Ipinapakita nito na habang napatawad na ang ating mga kasalanan, hindi pa nalulutas ang ating makasalanang kalikasan at hindi pa natin natatakasan ang gapos ng kasalanan. Sabi sa Biblia, "Kayo nga'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal." Kung walang kabanalan, walang taong makakakita sa Panginoon. Matuwid at banal ang Diyos. Kung hindi maaalis ang ating makasalanang kalikasan, hindi tayo kailanman magiging karapat-dapat na makita ang mukha ng Diyos o makapasok sa kaharian ng Diyos. Para ganap tayong mailigtas sa ating kasalanan, bumalik ang Diyos sa katawang tao sa mga huling araw. Sa pundasyon ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus, ipinahayag niya ang katotohanan at sinimulan ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Sa pagdanas lamang sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, maiwawaksi natin ang ating tiwaling disposisyon, ganap na makalalaya mula sa kasalanan at malilinis. Magkagayon ay nagiging mga tao na tunay na nagpapasakop at natatakot sa Diyos. Sa puntong ito, binasahan nila ako ng ilang sipi mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Bagamat pumarito si Jesus kasama ng tao at gumawa ng maraming gawain, kinumpleto lamang niya ang gawain ng pagtubos sa buong sangkatauhan at nagsilbi bilang handog para sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis sa tao ang lahat ng tiwaling disposisyon nito. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lang nangailangan na si Jesus ay maging handog para sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang satanikong tiwaling disposisyon nito. Kaya, pagkatapos mapatawad ang tao sa mga kasalanan nito, nagbalik ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan, at sinimulan niya ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat ng nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at matatamo nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kung mananatiling nakatigil ang mga tao sa kapanahunan ng biyaya, hindi nila maaalis kailanman ang kanilang tiwaling disposisyon, lalong hindi nila malalaman ang likas na disposisyon ng Diyos. Kung palaging mabubuhay ang mga tao sa gitna ng kasaganaan ng biyaya, ngunit hindi taglay ang daan ng buhay na magtutulot sa kanila na makilala ang Diyos o mapalugod siya, hindi nila siya tunay na matatamo kailanman sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Kaawa-awa talaga ang ganitong uri ng pananampalataya.
Ang gawain ng Diyos sa kasalukuyang pagkakatawang tao ay upang ipahayag ang kanyang disposisyon, una sa lahat, sa pamamagitan ng pagkastigo at paghatol. Batay sa pundasyong ito, naghahatid siya ng dagdag na katotohanan sa tao at nagtuturo rito ng iba pang mga paraan ng pagsasagawa. Sa gayon ay nakakamit ang kanyang layuning lupigin ang tao at iligtas ito mula sa sarili nitong tiwaling disposisyon. Ito ang nasa likod ng gawain ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian. Pagkatapos kong marinig ang mga salitang ito, ganap akong nakumbinsi. Pinagnilayan ko kung paanong, bagamat nagsikap akong isagawa ang mga pagtuturo ng Panginoon. Madalas, kapag may ginawang hindi ko nagustuhan ang aking pamilya o katrabaho, hindi ko maiwasang ibunyag ang pagkamainitin ng ulo ko. Minsan, para maprotektahan ang mga interes at pagpapahalaga ko sa sarili, magsisinungaling ako at manlilin lang ng mga tao. Tunay na namumuhay pa rin ako sa kasalanan at hindi ko magawang palayain ang sarili ko. Kailangan ko ang Diyos na pumaritong muli para gampanan ang kanyang gawain ng paghatol at linisin ang aking mga kasalanan. Pero noong maisip ko kung paanong palaging sinasabi sa amin ng pastor na huwag makipag-ugnayan sa mga taong mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, medyo nag-atubili ako. Iniisip na maraming taon nang nananampalataya sa Panginoon ang mga pastor at elder. Alam na alam nila ang Biblia at nag-aral sila ng teolohiya. Itinuturo pa nga nila ang Biblia sa mga seminaryo. Dapat bang tanungin ko silang muli tungkol dito? Kaya nagpa siya akong lumapit sa pastor para magbantay siyang muli para sa akin. Pero sa gulat ko, mariing sinabi sa akin ng pastor, "Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos? Bakit ayaw mong makinig sa akin?" Maraming pastor at elder sa relihiyosong komunidad ang lumalaban sa kidlat ng silanganan. Bakit sinisiyasat mo pa rin ito? Huwag ka nang makipag-ugnayan pa sa kanila. Kung may mga tanong ka, sasagutin ko ang mga iyon para sa iyo. Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Pagkatapos kong marinig na sinabi ito ng pastor, hindi ko maiwasang isipin na ayon sa pastor, hindi na ako dapat makinig sa pangangaral ng kidlat ng silanganan. Pero ipinapatotoo nila na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus at na ipinahayag na niya ang katotohanan at sinimulan ang gawain ng paghatol umpisa sa sambahayan ng Diyos para masinsinang linisin at iligtas ang sangkatauhan. Tinutupad ang propesiya ng Panginoong Hesus. Siya na tumatanggap sa akin, ngunit hindi tinatanggap ang aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Gayun din, naaayon talaga sa Biblia ang ibinahagi nila na para bang mula ito sa Diyos mismo. Ganap itong naiiba sa sinabi ng pastor. Nakalilito ito. Bakit hindi siya sa atin ng pastor kung ang kidlat ng silanganan ba ay ang tunay na pagbabalik ng Panginoon? Bakit pikit mata na lang niya itong kinokondina? Pinagbabawalan kaming makinig. Dapat ba talaga akong tumangging makinig ng ganun-ganun na lang? Sobra akong naguguluhan. Pero naisip ko ang sinasabi ng Biblia. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng banal na espiritu na mga tagapangasiwa upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Hinirang at itinalaga ng Diyos ang mga pastor at elder. Mga lingkod sila ng Diyos. At kung hindi natin sinusunod ang mga pastor at elder,
nilalabanan natin ang Diyos. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagpa siya akong makinig sa pastor. Kalaunan, sinabi ko sa sister na taga-ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na titigil na ako sa pagsisiyasat. Sinabi ng sister sa akin, kung hindi ka magsisiyasat, mapapalampas mo ang pagkakataon mong salubungin ang Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus, at pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Para malaman kung ang makapangyarihang Diyos ay talagang ang Panginoon na bumalik, ang susi ay ang makinig sa tinig ng Diyos. Kung hindi ka magsisiyasat at basta na lang itong tatanggihan, talaga bang masasalubong mo ang Panginoon? Pagkatapos kong marinig ang mga salita ng sister, naantig ako. Iniisip na, tama siya. Minsan ko nang sinukuan ang pagkakataong magsiyasat. At ngayon, ay narinig kong muli ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos. Tunay nga kayang pagsasaayos ito ng Diyos? Kung ang makapangyarihang Diyos ay talagang ang nagbalik na Panginoong Hesus, kung hindi ko ito tatanggapin, hindi ba't mapapalampas ko ang tsansang salubungin ang Panginoon at madala sa kaharian ng langit? Bukod dito, ipinapatotoo nila ang tungkol sa mga salita at gawain ng makapangyarihang Diyos na tumutupad sa propesiya ng Panginoong Hesus. Sobrang nakapagbibigay aral din sa akin ang pagbabahagi ng mga kapatid na iyon. Dapat kong ituloy ang pagsisiyasat. Pero, itinalaga ng Diyos ang mga pastor at elder. Hindi ba't lalabanan ko ang Diyos kapag hindi ko sila sinunod? Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung kanino makikinig. Nang sandaling iyon, nagpadala sa akin ng pelikula ang sister na pinamagatang Nakamamatay na Kamangmangan at inudyukan akong panoorin ito bago ako magpasya kung magpapatuloy ba ako sa pagsisiyasat. Sa kalituhan ko, nanalangin ako sa Panginoon. Panginoon, talaga bang bumalik ka na? Kung ang makapangyarihang Diyos ay ang pagbabalik mong talaga, pakiusap. Gabayan mo akong makilala ka. Pagkatapos kong manalangin, taglay ang saloobin ng paghahanap, pinanood ko ng buo ang pelikulang Nakamamatay na Kamangmangan. Nagdala ng mahalagang mensahe sa akin ang pelikula na tungkol sa usapin ng pagsalubong sa Panginoon. Kung hindi natin hahanapin ang katotohanan o susundin ang mga salita ng Panginoon, kundi makikinig lamang sa mga salita ng tao, mangmang nating mapapalampas ang dakilang pagkakataon na salubungin ang Panginoon. Gayon din, ang pinakapumukaw sa akin ay iyong ang mga mangmang na berhen ay palaging nakikinig sa mga salita ng tao at napipigilan sila ng mga nakalilinlang at maladyaablong salita ni Satanas. Samantalang ang mga matalinong berhen ay nakikinig lamang sa tinig ng Diyos, kaya sinalubong nila ang Panginoon. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Basta't mapagpakumbaba nating hinahanap at pinakikinggan ang tinig ng Diyos, tiyak na gagabayan tayo ng Diyos. Kung pikit mata tayong makikinig sa mga salita ng mga pastor at elder, at hindi naghahanap o nagsisiyasat kapag may nagpapatotoo na bumalik na ang Panginoon, hindi natin kailanman maririnig ang tinig ng Diyos, ni hindi natin magagawang salubungin ang Panginoon. Kahangalan at kamangmangan ito na nagdadala ng pinsala sa atin mismo. Kailangan kong maingat na siyasatin kung tinig ba ng Diyos ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Hindi na ako pwedeng pikit matang makinig sa mga salita ng mga pastor o elder. Pagkatapos niyon,
Nagpatuloy ako sa pakikipagbahaginan sa mga pagtitipon, kasama ng mga sister mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at nanood ng mga dula at pagtatanghal na ginawa ng Iglesia. Habang lalo akong nanunood, mas nagiging malinaw ang nadarama ko sa kaibuturan ko at nadama kong tunay na ginabayan ng Diyos ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Isang araw, binuksan ko ang YouTube at nakita ko ang isang pagtatanghal na tinatawag na Sinabi ng Aming Pastor. Naakit ako kaagad nito at mabilis na pinindot ito para panoorin. Sa Biblia, sinasabi ba nito o hindi? Na ano? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin nyo ang Iglesia ng Panginoon. Itinalaga ng Diyos ang mga pastor at elder. Kung tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, tingin ko kailangan natin silang pakinggan. Hindi ba't yun ang mga salita ng alagad na si Pablo? Tama, ang alagad na si Pablo. Batay sa mga salita ni Pablo, tingin mo ginawa sila ng Diyos ng mga pastor at elder? Para sa lahat, kinakatawan ba ng mga salita ni Pablo ang Panginoon? Hindi! Kinikilala ba yon ng Panginoong Jesus? Hindi! Pinatutuhanan ba ng banal na espiritu? Hindi! Tama! Kaya walang batayan ang kaisipang yan. Kayo lang palang gusto ng mga manonood. Nakikinig sa katwiran ng tao, may respeto sa totoo. Tama naman, hindi ba? Tama! Hindi ko na kaya. Paalam. Uy, bumalik ka rito. Nakakahiya ito mo. Sino ang itatalaga ng Diyos? Kailangan nating linawin yan. Oo Halika nga, na rito, tama. balik na tayo. Ayan. Hindi simple ang magtakda ang Diyos ng isang tao. Dapat ito ay taong sinasang-ayunan ng Diyos. Ang pinapatotoo mismo ng Diyos, may katibayan ng gawain ng banal na espiritu. Tulad ni Moises. Pinili ng Diyos si Moises. Meron niyang patunay. Sabihin mo sa akin. Nagpakita si Jehovah kay Moises sa nasusunog na kahoy at sinabi, Ikaw ay aking susuguin kay Faraon, upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Kaya talagang itinalaga ng Diyos si Moises. Tama. At sa kapanahunan ng biyaya, itinalaga naman ng Diyos si Pedro. Patunay ang salita ng Panginoong Jesus. Sinabi ni Jesus, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong to ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. Ang mga salita ng Panginoong Jesus ang katibayan. Pero may katibayan din ang aming mga pastor. Anong katibayan? Isang diploma sa seminaryo para sa mga pastor. Walang diploma na kumakatawan sa pag-ayon ng Diyos. Oo. O patunay na taglay ang gawain ng banal na espiritu. Oo. Totoo nga siguro. Lahat ng gawain ng mga pastor at elder ngayon ay umaasa lamang sa kakayahan at talento. Ipinangangaral ang teolohikal na teorya at kaalaman sa Biblia. Itinataas nila ang kanilang mga sarili at nagyayabang. Hindi pinag-uusapan kung anong kalooban ng Panginoon o mga hinihingi ng Diyos. Ay, kung may problema ang nananalig, hindi niya hinahanap ang patnubay ng Panginoon. Mismo. Hulaan yung mangyayari. Pero ang sabi ng aming pastor, Nakita niyo na? Hindi ba ito ay pagtatangkang palitan ng Diyos sa puso ng mga tao? totoo ang sinabi mo. Sinisira nila ang paniniwala sa Diyos. Namumuno sa mga taong pinili ng Diyos na sila ang sambahin. Nililin lang nila ang tao, dinadaya at sinasaktan. Tingin mo, gagamitin ng Diyos ang tulad nila? Ginagamit ng Diyos ang mga itinalaga para gawin ang kanyang kalooban at ipatupad ang kanyang gawain. Dapat silang may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, pinapatupad ang kalooban ng Diyos at matapat sa Kanya. Tama naman mga kaibigan, di ba? Ay, teka nga lang. Bakit pakiramdam ko dinadaya ako ng pastor ko? Hindi lang yan pakiramdam. Totoong ginagawa niya. Oo. Pagkatapos kong mapanood ang video na ito, nakadama ako ng magkakahalong mga emosyon. Hindi ko mailarawan ang nadarama ko. Nadama kong naging napakahangal ko sa pagiging masunurin. Napakalinaw na ibinahagi ng dalawang sister na ang mga itinalaga ng Diyos ay may mga salita ng Diyos bilang kanilang patotoo at ang pagpapatunay ng banal na espiritu. Bagamat nag-aral ng teolohiya ang mga pastor at elder at may mga diploma mula sa mga seminaryo, wala silang mga salita ng Diyos bilang ebidensya
at hindi nagpapatotoo tungkol sa kanila ang banal na espiritu o ginagamit sila. Kaya, paano sila maituturing na itinalaga ng Diyos? Dagdag pa rito, palaging itinataas ng mga sermon ng mga pastor ang mga salita ng tao sa Biblia. Bihirang ibinabahagi ang mga salita ng Diyos sa Biblia at halos hindi kailanman tinatalakay ang tungkol sa mga layunin o mga hinihingi ng Diyos. Gayon din, mga paulit-ulit na pahayag at walang liwanag ang nilalaman ng kanilang mga sermon, kaya hindi magawa ng mga mananampalataya na magkamit ng panusto sa kanilang mga buhay. Marami sa kanila ang mahina sa espiritu at kumakapit sa mundo, na nagpapakita na malinaw na walang gawain ng banal na espiritu ang mga pastor at hindi sila posibleng magkaroon ng pagpapatunay ng banal na espiritu. Kahit sa ganitong kaso, ginagamit pa rin ng mga pastor ang talata sa Biblia na ginawa kayo ng banal na espiritu na mga tagapamahala ng kawan para bigyang katwiran ang autoridad nila. Ipinahahayag ang kanilang mga sarili bilang itinalaga ng Diyos upang sundin sila ng mga tao. Hindi ba't maling interpretasyon ito ng Biblia para iligaw ang mga tao? Pagkatapos nito, nakita ko ang pagbabahagi mula sa mga kapatid sa website ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nagsabing, maraming tao na nananampalataya sa Panginoon ang hindi siya pinararangalan bilang dakila. At sa halip, pikit mata nilang sinasamba ang mga kaloob, katayuan at autoridad, at sinasamba rin nila ang mga pastor at elder, at pikit matang nananampalataya sa kanila. Hindi nila makilatis kung may gawain ba ng banal na espiritu ang mga tao o nagtataglay ng katotohanang realidad. Naniniwala sila na basta't may sertipiko bilang isang pastor ang isang tao, nagtataglay ng mga kaloob at kayang ipaliwanag ang Biblia, itinalaga siya ng Diyos at dapat sundin. Mas katawa-tawa pa nga ang ilang tao na naniniwalang ang pagpapasakop sa mga pastor at elder ay kagaya ng pagpapasakop sa Diyos at nangangahulugang paglaban sa Diyos ang pagsalungat sa mga pastor at elder. Kung susundin natin ang ganitong mga uri ng kuro-kuro ng tao, paano naman ang mga punong paring Hudyo, eskriba at pariseyo noong sinauna? Alam na alam nila ang Biblia at madalas itong ipinapaliwanag sa iba. Pero noong nagpakita at gumawa ang Panginoong Hesus, siya ay kanilang sinalungat at kinundina at ipinako pa siya sa krus. Maaari kayang itinalaga at ginamit sila ng Diyos? Ang mga sumunod sa kanila sa pagsalungat sa Panginoong Hesus, pwede kayang masabing sumusunod at nagpapasakop sa Diyos? Kaya ang pananaw na ang pagpapasakop sa mga pastor at elder ay pagpapasakop sa Diyos ay tunay na katawa-tawa at maling akala. Binanggit din ng pagbabahaginan, kung ang mga pastor at elder ay mga taong naghahangad at nagmamahal sa katotohanan at mayroong gawain ng banal na espiritu, kaya nilang akayin tayong gawin at danasin ang mga salita ng Diyos, matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan, at dapat nating irespeto ang gayong mga tao. Naaayon ito sa layunin ng Diyos. Pero kung ang mga pastor at elder ay hindi itinataas ang Diyos o pinatototohanan siya, at hindi tayo inaakay na gawin at danasin ang mga salita ng Diyos, kundi ipinaliliwanag lamang ang biblikal na kaalaman at ang mga teolohikal na teorya para magpakitang gilas at itatag ang sarili nila. Pinasasamba at pinasusunod pa ang mga tao sa kanila. Kung gayon, paanong mayroong gawain ng banal na espiritu ang gayong mga pastor at elder? Lumilihis sila mula sa daan ng Panginoon at mga kaaway sila ng Diyos. Pwede bang italaga ng Diyos at gamitin ang gayong mga huwad na pastol?
Kung sinasamba, ginagaya, at sinusunod pa rin natin ang gayong mga tao, nangangahulugan ito ng pagiging isang kaaway ng Diyos at ganap na pagkontra sa kanyang layunin. Pagkatapos ko itong mabasa, naunawaan ko na hindi itinalaga ng Diyos ang mga pastor at elder at na ang pagpapasakop sa kanila ay hindi katumbas ng pagpapasakop sa Diyos. Bagamat nananampalataya na ako sa Panginoon, hindi pa ako tumuon sa mga salita ng Panginoon ni hinanap ang gawain ng banal na espiritu at pikit mata lamang akong nagtiwala sa mga salita ng mga pastor at elder. Sinamba ang kanilang mga kaloob at kaalaman sa Biblia at walang tanong na sumunod sa mga sinasabi nila. Bagamat pinagtibay ko sa puso ko na may awtoridad at makapangyarihan at mula sa Diyos ang mga salita at ang gawain ng makapangyarihang Diyos, at na nagbibigay liwanag at may gawain ng banal na espiritu ang pagbabahaginan ng mga mula sa iglesia, hindi ako naghanap o nagsiyasat at palaging lumalapit sa pastor para sa pagbabantay. Anong klaseng pananampalataya ito? Sa diwa, ay nanampalataya ako sa pastor na parang siya ay Diyos. Napakahangal ko. Naalala ko na sinasabi ng Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay kay Jehovah. Hindi pinapayagan ng disposisyon ng Diyos ang pagkakasala. Pakunwari akong nanampalataya sa Diyos, pero sa puso ko, sinamba at sinunod ko ang tao. Pagsamba ito sa Diyos-Diyosan at tunay itong kinamumuhian at kinapopuotan ng Diyos at kinukondinan niya. Nang napagtanto ko ito, medyo natakot ako at lubos na nagsisisi at nakokonsensya. Kaya, nag-search ako ng mga salitang pagsunod sa Diyos sa website ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at nakita ko ang isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang pinakamahalaga sa pagsunod sa Diyos ay na dapat alinsunod ang lahat sa mga salita ng Diyos ngayon. Maging ikaw man ay naghahangad ng buhay pagpasok o natugunan ang mga layunin ng Diyos, ang lahat ay dapat nakasentro sa mga salita ng Diyos ngayon. Kung ang iyong ibinabahagi at hinahangad na pasukin ay hindi nakasentro sa mga salita ng Diyos ngayon, isa kang estranghero sa mga salita ng Diyos at ganap na nawalan ng gawain ng banal na espiritu. Ang gusto ng Diyos ay ang mga taong sumusunod sa kanyang mga yapak. Gaano man kahanga-hanga at kadalisay ang naunawaan mo noon, hindi ito gusto ng Diyos. At kung hindi mo magagawang isantabi ang gayong mga bagay, ang mga ito ay magiging napakalaking hadlang sa iyong pagpasok sa hinaharap. Lahat niyaong nagagawang sumunod sa kasalukuyang liwanag ng banal na espiritu ay mga pinagpala. Sinundan din ng mga tao sa mga kapanahunang lumipas ang mga yapak ng Diyos, ngunit hindi sila nakasunod hanggang sa kasalukuyan. Ito ang pagpapala ng mga tao sa mga huling araw. Yaong mga nagagawang sumunod sa kasalukuyang gawain ng banal na espiritu at nagagawang sumunod sa mga yapak ng Diyos, na sumusunod sa Diyos saan man niya sila akayin, ito ang mga tao na pinagpala ng Diyos. Yaong mga hindi sumusunod sa kasalukuyang gawain ng banal na espiritu ay hindi pa nakapasok sa gawain ng mga salita ng Diyos, at gaano man sila gumawa, o gaano man katindi ang kanilang pagdurusa, o gaano man sila magparoot parito, walang anuman dito ang may kabuluhan sa Diyos at hindi niya sila sasang-ayunan. Ang pagsunod sa gawain ng banal na espiritu
ay nangangahulugan ng pagkaunawa sa mga layunin ng Diyos sa kasalukuyan. Ang magawang kumilos alinsunod sa kasalukuyang mga hinihingi ng Diyos. Ang magawang magpasakop at sundan ang Diyos sa kasalukuyan. At ang pagpasok alinsunod sa pinakabagong mga pagbigkas ng Diyos. Tanging ito ang isang tao na sumusunod sa gawain ng banal na Espiritu at nasa daloy ng banal na Espiritu. Ang gayong mga tao ay hindi lamang may kakayahan na matanggap ang papuri ng Diyos at makita ang Diyos, kundi malalaman din nila ang disposisyon ng Diyos mula sa pinakabagong gawain ng Diyos, at malalaman din ang mga kuro-kuro at pagre-rebelde ng tao, at ang kalikasan at diwa ng tao mula sa kanyang pinakabagong gawain. Bukod dito, nagagawa nilang unti-unting matamo ang mga pagbabago sa kanilang disposisyon sa panahon ng kanilang paglilingkod. Ang mga tao lamang na kagaya nito ang nagagawang kamtin ang Diyos at tunay na nakasumpong na sa tunay na daan. Pagkatapos, nabasa ko ang isang sipi ng pagbabahaginan ng mga kapatid na nagsabing, ang pagsunod sa Diyos ay pangunahing tumutukoy sa pagsunod sa kasalukuyang gawain ng Diyos, sa pagpapasakop at pagsasagawa sa mga kasalukuyang salita ng Diyos. Nagagawang sundin ang mga utos ng Diyos, hinahanap ang mga layunin ng Diyos sa lahat ng bagay, nagsasagawa ayon sa mga salita ng Diyos, ganap na nagpapasakop sa gawain at gabay ng banal na Espiritu, at sa huli ay nagiging isang taong nagsasagawa ng katotohanan at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng maging isang tao na sumusunod sa Diyos at nagkakamit ng pagliligtas niya. Kung nagsasagawa lamang tayo ayon sa mga salita ng tao sa Biblia, pero hindi nagpapasakop at nagsasagawa ng mga salita ng Diyos o naaarok ang mga layunin ng Diyos, at sumusunod lamang sa mga relihiyosong ritual at patakaran, ito ay pagsunod sa tao. Kung itinuturing natin ang mga salita ng mga tao sa Biblia bilang mga salita ng Diyos para sundin at isagawa, binabaliwala at isinasantabi ang mga salita ng Panginoong Hesus at hindi talaga sinusunod ang mga utos ng Panginoon, magiging gaya tayo ng mga mapagpaimbabaw na Pariseyo at itataboy at isusumpa ng Panginoong Hesus. Gaya ngayon, nananampalataya ang mga tao sa Panginoon, pero sinasamba at iniidolo ang mga pastor at elder. Hinahanap ang payo at kumukonsulta sa mga pastor at elder sa bawat problema. Hinahanap pa nga ang mga pastor at elder sa pagsisiyasat sa tunay na daan. Bilang resulta, nalilinlang at naililigaw sila ng mga mapagpaimbabaw na Pariseyo at relihiyosong lider, at nauuwi ito sa landas ng paglaban sa Diyos. Ito ang kahihinatnan at kalalabasan ng pagsunod sa tao. Gaya noong gumagawa ang Panginoong Hesus, maraming mga mananampalatayang Hudyo na sumunod lamang sa mga pagtuturo ng mga punong pari at Pariseyo at hindi tinanggap ang mga salita at gawain ng Panginoong Hesus. At dahil doon, naiwala nila ang pagliligtas ng Panginoon. Pakunwari silang nanampalataya sa Diyos, pero sa realidad, sumunod sila sa mga punong pari, eskriba at Pariseyo. Pero nakita ni na Pedro at Juan na ang mga salita at gawain ng Panginoong Hesus ay may awtoridad at kapangyarihan at galing ito sa Diyos. At sumunod sila kaagad sa Panginoong Hesus nang hindi napipigilan ng mga Pariseyo. Sila ay mga tunay na sumunod at nagpasakop sa Diyos. Binanggit din ng pagbabahaginan. Tunay na sumusunod lamang ang isang tao sa Diyos sa kanyang pananalig kung nagpapasakop siya sa gawain ng banal na Espiritu, tinatanggap ang mga kasalukuyang salita ng Diyos at sumusunod sa mga yapak ng Diyos. Lalo na sa mga huling araw, nang isagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol, naiwala ng buong relihiyosong mundo ang gawain ng banal na Espiritu at naging mapanglaw
at napipilitan ang mga tao na hanapin ang tunay na daan. Sa pagkakataong ito, dapat tayong magbigay ng higit na pansin sa paghahanap sa gawain ng banal na espiritu na hinahanap ang mga salitang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia at nakasusunod sa bagong gawain ng Diyos, gaya ng sinabi sa Aklat ng Pahayag. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Kung nakikinig lamang ang isang tao sa mga salita ng mga pastor at elder, nang hindi hinahanap ang gawain at mga salita ng banal na espiritu, at hindi nakikinig sa tinig ng Diyos, aabandonahin at ititiwalag sila ng gawain ng Diyos, at sa huli ay mahuhulog sila sa malalaking sakuna habang tumatangi sila at nagngangalit ng kanilang mga ngipin. Kapag ang mga tao ay naliligaw at sumusunod sa tao sa kanilang pananampalataya sa Diyos, lumihis na sila sa daan ng Panginoon. Seryosong pagsalungat at pagkakanulo ito sa Diyos, at kung hindi sila magsisisi, siguradong aabandonahin at ititiwalag sila ng Diyos. Pagkatapos ko itong mabasa, bigla kong naunawaan na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nangangahulugang pakikinig sa mga salita ng Diyos sa lahat ng bagay at pagsasagawa ayon sa mga hinihingi ng Diyos. At ang pinakamahalaga ay ang pagsunod sa kasalukuyang gawain ng Diyos, magpasakop sa mga kasalukuyang salita ng Diyos, at mahigpit na sumunod sa mga yapak ng kordero. Pinagnilayan ko kung paano nagawang sumunod ni na Pedro at Juan sa Panginoong Hesus. Nagawa nila ito dahil nakita nilang galing sa Diyos ang mga salita at gawain ng Panginoong Hesus. Nakilala nila ang tinig ng Diyos at iniwan ang lahat para sundan ang Panginoon. At sila ang mga tunay na sumunod sa Diyos at nakinig sa kanyang mga salita. Nang sandaling iyon, nagpasya akong hindi na ako pwedeng pikit matang makinig sa mga pastor at na kailangan kong hanapin ang gawain ng banal na espiritu, makinig sa tinig ng Diyos at maging isang taong sumusunod sa Diyos. Noong panahon ng bakasyon ng Spring Festival, kasing sabik na sabik ng isang taong uhaw na uhaw kong pinanood ang maraming ibanghelyong pelikula na ginawa ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, gaya ng Paghihintay, Ibunyag ang Misteryo tungkol sa Biblia, Ang Misteryo ng Kabanalan, at Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit. Nakita ko na nagbunyag ng maraming misteryo ng katotohanan ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, gaya ng misteryo ng pagkakatawang tao, ang misteryo ng pangalan ng Diyos, kung paano hinahatulan at dinadalisay ng Diyos ang mga tao sa mga huling araw, at kung paano itinatakda ng Diyos ang kalalabasan at hantungan ng iba't ibang uri ng mga tao. Sino pa kundi ang Diyos mismo ang makapagbubunyag sa mga misteryong ito? Sino pa ang makapagpapahayag ng katotohanan para dalisayin at baguhin ang mga tao? Sa puso ko, unti-unti akong naging sigurado na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus, at masaya kong tinanggap ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa aking pagbabalik tanaw, sinasabi kong nananampalataya at nagpapasakop ako sa Diyos. Pero palagi akong kumukonsulta sa mga pastor at nakikinig sa kanila. Tinatahak ang landas ng pagsunod sa tao at paglaban sa Diyos, at halos napalampas ko ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Tunay na hangal at mangmang ako. Dahil sa awa ng Diyos sa akin, unti-unti niya akong ginabayan para maunawaan ang katotohanan at pinahintulutan akong makasunod sa mga yapak ng kordero. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Dito na magtatapos ang programa ngayong araw. Anong mga kabatiran at benepisyo ang natamo mo pagkatapos manood? Mangyaring huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at makipagtalakayan sa amin. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.